Unahin ko muna yung, kasi ito yung mas importanteng topic. Gusto ko lang linawin na yung ginawa naming pagbaba sa budget ng DPWH, particularly yung presyo ng materyales, galing yun sa DPWH mismo. Nagbigay sila sa amin ng mga tawag nila adjustment factors, at yung adjustment factors in-apply namin sa lahat ng proyekto na nasa loob ng budget. So ganun yung ginawa natin. Kaya tayo nakatipid ng mga around 45 billion sa mga local projects. So because of that, in-apply natin sa budget. Nasundan yun naman yung hearing, di ba? Sabi ni Secretary Dizon na dahil binaba nila yung presyo ng materyales, pwedeng bumaba yung presyo ng mga proyekto sa budget. Yun ang in-apply natin. In fact, nagkaroon tayo ng 2 hearing on that at ganun consistent yung kanyang sinabi. Kaya in-apply namin yun. So, kaya kahapon doon sa BICAM, yun ang pinag-usapan namin. Kaya very insistent ang mga senador na yung data galing sa DPWH. Galing sa kanila yun. Hindi namin magagawa yung mag-isa. Una-una, wala kaming mga engineers dito sa Senado. Wala kaming engineers sa aming team. So, yan adjustment factor niyan ay manggagaling lang sa kanila. No? Ang nagiging issue lang ngayon ay yung adjustment factor na yon ay sinasabi ngayon ng DPWH, baka hindi pwedeng i-apply dahil iba-iba raw yung sitwasyon sa iba't ibang proyekto. Yun ang sinasabi nila kahapon. Kaya nagkaroon mga kumbaga ibang opinion, no? Dito sa pag-a-apply namin ng adjustment factor. Iba yung opinion ng House, iba yung opinion namin. No? Medyo nawala ako dun sa ano, na-distract lang ako. At iba yung opinion ng House, iba yung opinion ng Senado. Nagkamali daw ang Senado sa computation, sabi ni Secretary. Hindi kami nagkamali dahil naggaling ho sa kanila yung computation. In-apply lang ho namin. In fact, pumunta pa dito ang mga representatives ng DPWH para makipag-coordinate sa amin. No? So, kaya kampante kape na yung application namin ay naaayon sa dokumento na ibinigay sa amin ng DPWH. Of course, ang opinion ng House, iba. No? Baka nga magkaroon ng problema sa implementation. Kami naman, ang opinion namin, galing yan sa DPWH, kaya tama yung application namin na pababain yung presyo ng materyales. What do you make of that statement from Secretary Dizon na nagbago? Alin yun? Yung position ngayon ni Sec. Vince na nagbago na. Kasi yung binabanggit nyo na sa kanila manggaling yung competition. Now he's saying na magkakaroon ng problema kapag implementation sa ibang area. And in fact, that issue na settled din po yan, di ba? That's a technical issue eh. Like I said, di naman kami engineer. No, hindi naman kami expert. Inaamin ko, hindi ako expert pagdating sa implementation ng infrastructure projects. Ang request lang namin sa kanila, kung sinasabi niyong ang presyo na nasa loob ng 2026 budget ay overpriced, magkano yung overpriced na yun para pwede na namin tanggalin sa loob ng 2026 budget. Para pag-approve natin ng 2026 budget, wala na yung overpricing. Yun ang intention ng Senado. Kaya nung ginawa natin, in-approve yun sa committee report, in-approve yun sa third reading, kasi yun ang gusto ng mga senador na tanggalin yung overpricing na yun. At sa House, yun din ang gusto nila. Kahapon, narinig ko sa nila, ayaw rin nila ng overpricing. Diba? Pare-pareho naman tayo na ayaw natin yung overpricing. So, ang nagiging issue lang nga, ngayon, ang sinasabi ng DPWH ay hindi ma-implement yung iba. No, yun ang sinasabi nila ngayon. So, ano gagawin nyo ngayon? Consider ba yun? Ano nang gagawin nyo ngayon? Ngayon, ang after the caucus, sabi namin, i-postpone muna yung BICAM today. Is-postpone muna yung BICAM today para ma-resolve ba itong issue with the House and also with DPWH. So, sir, postpone po yung BICAM? Yes, postpone yung BICAM. Agreed na po both ng House and Senate? Well, at least sa Senate side, no? Tinawagan ko yung aking counterpart, sinabi ko yun ang decision ng Senado. Kasi ang Senado, very firm, na ayaw namin ng overpriced items. Ang House, sir, ayaw din bumigay. So, it's practically dead lang on the DPWH budget.
Well, we can call it deadlock, no, on that aspect. No? Pero naghahanap tayo ng solution. No? Ako, committed ako maghanap ng solution. Sabi ko nga, makikipagtrabaho ako with DPWH para makita natin kung ano yung solution dito. Dahil ang gusto natin ay to move forward. No? Gusto natin ay umusad. No? So, I'm open to working with the House and with the DPWH on that aspect. Sorry sir, bakit po pinuspon? Ano po yung gagawin ngayong araw instead of the BICAM? Makikipag-coordinate ako with DPWH kasi yung kanilang presentation kahapon, I need to understand that. No? Kailangan ko maintindihan talaga kung ano ba yung kanilang sinasabi na hindi ma-implement yung project. Of course, presentation yun ni Secretary Vince, almost 4 hours kami nandoon. But I need to understand sa kanila kung ano ba talaga yung sinasabi nilang hindi ma-implement na project. To clarify sir, pumayag na yung House na suspended na talaga. Ipinabot ko sa aking counterpart. No? Inaantay ko yung kanyang feedback. No? So wala pa akong feedback kung ano. Kung wala naman kayo, di ba Ha? Anong magiging institutional implication in deadlock na? What do we expect to happen? What do you mean institutional implication? Kasi po, are you prepared to let the process fail rather than compromise? No, it's not this is part of the process. Discussing disagreeing provisions and also disagreeing concept is part of the process. No? So pinag-uusapan namin ngayon itong ibang opinion at ibang pagkakaunawa dito sa process ng DPWH. For how many days, sir, masususpend? Ngayon lang? Ngayon lang. No? So pag-uusapan namin with I'll talk to DPWH about this. Sir, yung sinasabing underfunded, pag hindi kayo pumayag na ibalik yung 54B, is the Senate considering na ibalik because para mapondohan yung mga projects ng DPWH? Ang Senado kasi very firm na ayaw ng overpriced materials. No? Yun ang firm. Pero ayaw rin natin hindi ma-implement yung projects. No? So, kaya ito kasi technical issue to eh. Kailangan DPWH talaga ang sumagot kung ano ba talaga ay yung kanilang nakikita. No? So, o ano yung kanilang pag-aaral. So, this is a very technical issue na kailangan talaga ng oras para makausap ang So kasama DPWH. sa pag-aaralan kung i-accept niyo yung reason na underfunded, sige balik natin yung 54B. Well, pag-aaralan namin, hindi ko pa masasagot 'yan. No? Hindi ko masasagot. Basta ang concept is ang Senado firm sa ayaw ng overpriced. But we also recognize na baka hindi ma-implement yung project o baka yung project ay umiksi o baka yung project hindi makompleto. So 'yun ang dapat pag-aralan. Sir, may chance kaya na hindi buong 54 yung ibalik kahit yung hinihingi lang nilang amount to implement those projects? Magdedepende yan sa DPWH. Magdedepende yan sa DPWH kung ano yung kanilang magiging explanation. No? Kasi nung nasundan nyo yung explanation nila kapon, may mga projects na dahil in-apply namin, may mga projects na nagkulang yung pondo. So ibig sabihin, either hindi ma-implement yung pondo o maiksi yung kalsada. May projects naman na kulang yung application namin. So ibig sabihin, mas mahaba pa dapat yung kalsada. So may mga ganyan na explanation ang DPWH. Very technical na kailangan talaga pag-aralan pa. When kumapush yung 54, ano mangyari? 45. 45 natin yung ibang mga agencies. Makukuha na sila ng We have to study that also. Isang aspect yun ang kailangan pag-aralan rin. Senator, sir, dapat pa umamin si Secretary Dizon na sila ang nagkamali. Kasi it was insistent na kayo ang nagkamali ng committee. Hindi kami nagkamali. Kasi galing sa kanila yung data, galing sa kanila yung application. Like I said, hindi naman kami engineer, so ma-apply lang namin yan kung galing sa kanila yung information. At may coordination naman sa paano sa pag-a-apply. Si Senator Lacson po kasi wants Secretary Dizon to admit that there were no Senator DPWH na nag-commit ng mistake. Well, like I said, my position at in-explain ko sa mga senador, lalo na kahapon kasi kahapon sa BICAM, doon talaga in-explain ni Secretary Dizon at pinatunayan namin na hindi kami nagkamali in terms of application. Sir, with the deadlock, are you still on track? Yung ratification 22 pa rin? Kaya naman, no? Of course, lumiliit, but I'm optimistic kaya naman matapos.
But yung siyempre nakakain na ngayon namin yung mga buffer days, pero kaya naman. But, deadlock today. So are you, para makayanan yung 22 na ratification, dapat matapos na bukas, sir? Tama ba? Kailangan hopefully matapos by Wednesday. Yan ang target. Sorry sir, what do you think lang of yung sinasabi po ni Sec Dizon na dapat yung cuts ay i-implement per project? Possible ba talaga? Dapat talaga ganun. In reality, yung project, susukati mo, magsa-survey ka, magso-soil test ka, at kung ano yung nakita mo doon, yun yung actual cost, yun ang dapat ilagay sa budget. No? So, in reality, dapat ganun. Hindi lang yung tawag natin tabletop survey. Hindi lang talaga ganun. No? So, in other words, kailangan talagang may actual survey o may actual na sukat ng mga project. Pero di ba ang gusto din ng Presidente, across the board yung cost reduction sa mga DPWH project? If that's possible, DPWH lang makakasagot niyan eh. No? Kasi nga, that's a technical issue. Yun ang pinakamadali, across the board lang. Actually, in-apply ng Senado, just to make it less technical, nagbigay sila ng mga tawag nila adjustment factor. O ito i-adjust mo dito sa project na ito para mapababa yung presyo. So, yun ang ginawa namin one by one. And sir, pwede pa-explain po ulit bakit po pinayagan si Secretary Dizon to participate sa BICAM? Okay. Ang BICAM, on a very limited at case-to-case basis, pinapayagan ng resource persons. Sa ibang mga bills, ganun rin. Sa mga BICAM na na-attend ko, minsan may mga technical issue na ang makakasagot lang ay ahensya. Ini-invite ng BICAM yung ahensya para mag-explain. Pero very limited yan. Kasi nga, ang BICAM is 2 panels lang ang nag-uusap. Sir, sa rules of... Sir, possibility of an enacted budget, lumalapit ba tayo dun sa posibilidad na yun? Hindi naman, as of this point. Hindi naman. No. May time, kasi naglagay rin kami ng buffer. No? Naglagay rin kami ng buffer. As of this time, hindi pa naman. So in-expect natin, sir, na magagamit yung buffer from the onset? Yes. So, magagamit lang yung buffer. No? Yung mga buffer na araw. Saan yung farm to market road? Makakalusog pa yun sa inyo? Kasi sabi nga ni Senator Lacson, kung unvetted yun, baka mauwi lang sa kung Yeah. saan. Yung mga farm to market roads, lahat yun merong station number. Lahat yun ay pasok sa FMR Network Master Plan ng DA. Kaya sinigurado ng Senado na pasok sila doon. So, in other words, lahat yun ay dumaan sa ahensya. Importante kasi dumadaan sa ahensya para coordinated with the agency sa implementation. Nasabi niyo na po kay Sentin. Nasabi namin, na-explain ko naman. Na-explain rin ni Senator Kiko. Sir, may special provision daw dun sa FMR na ilalagay. Yes, marami. There are 7 safeguards na ilalagay sa special provision para masigurado na yung mga FMR natin ay ma-implement na mabuti. Pati nga yung work program, i-upload. Meron ding mga dokumento na kailangan nila ma-upload, like nasaan yung detalye, nasaan yung FMR, anong detalye, para mapuntahan at makita ng mga kababayan natin. Ang kagandahan lang, ako natutuwa ako dito sa BICAM dahil pag makikita nyo, lahat pinag-uusapan eh. No? Pati yung SUC na mga facilities, binabasa talaga. So, nalalaman ng SUC ngayon kung ano yung ipapatayo sa kanila. In fact, marami nagte-text kung nagpapasalamat, yung iba sinasabi kulang. No? Pero, siyempre, may fiscal space. But makikita natin yung detalye na pinag-uusapan sa budget. At maganda yung debate. Matagal lang nga, pero maganda yung debate kasi doon na-justify bakit kailangan tanggalin o bakit kailangan dagdagan. So, na-justify doon. Nabanggit niyo po yung debate. Kamusta yung working relationship niyo with the House panel? Okay naman. Okay yung working relationship. Of course, ganyan talaga ang negotiations, ganyan talaga ang BICAM. Even with ordinary bills, ganyan talaga. Minsan yung meron ako isang BICAM, anong bill yun? Yung inclusive education, gano'ng katagal yun? 10 free BICAM and 2 BICAM. Hindi, pero yung time. Almost 1 year bago namin natapos. Yung BICAM namin, almost 1 year in inclusive education law. Kasi maraming ibang-iba yung sa Senado, iba-iba yung sa House. So, 1 year kami nag-BICAM. No, ng back and forth ng concept. In fact, I remember, fina-follow up na nga ako ng
ng mga NGOs about it. Pero ganun talaga ang proseso ng BICAM. Kung hindi pareho yung contents ng batas, talagang nagkakaroon ng compromise or solution finding. Sir, since zero-sum yung budget, saan nyo kukunin yung idadagdag sa MAIP at sa FMR? Anong ahensya yung mababawasan? Marami pa kaming nakitang along the way. In fact, kasi kahit nag-approve na on third reading, ina-analyze pa rin namin yung budget. No? Marami kaming nakikitang mga overstated kasi yung mga ahensya pag nagbigay ng request, hihingi sila ng malaking amount pero ang kailangan pala nila maliit na amount lang. No? So marami silang mga overstated request na pinag-aaralan din namin. Dahil nga yung hearing isang araw lang tapos yung submission ng records, minsan papakita lang nila yung gusto nila ipakita. So rini-review pa namin yon. So marami kaming nakikita along the way na pwede pang bawasan o ilipat sa ibang mga importanteng mga projects. Sir, bukod dito sa budget ng DPWH, may iba pa bang budget sa ibang ahensya na tingin nyo magkakaroon pa ng Tingin ko wala naman. No? Ito lang ang issue na ito. Pero ano rin to, maayos rin. We just have to coordinate with DPWH closely. Okay? Sir, yung MAIP ay okay na kayo sa 51? Yun ang na-approve ng BICAM. No? So yun ang na-approve ng BICAM. But some are saying na magiging politically mediated yung Meron tayong anti-patronage special provision doon na bawal ang politiko sa distribution, bawal ang politiko sa mga implementation. In fact, i-amend pa namin yung anti-political patronage special provision, pati kamag-anak bawal doon sa distribution, bawal makialam yung politiko sa implementation, bawal sila maglagay ng mga tarpaulin. So, meron kaming mga safeguards na hindi pwede i-politicize. Paano no guarantee letters anymore? Covered ba siya ng GN? Honestly, hindi ko masyadong kabisado yung process nung I have to study that process. Sir, yung GN, sir, yung susulat yung isang congressman o isang senador na sa isang hospital na ito, magpo-provide ako ng about 10,000, 50,000 for the hospitalization itong pasyente. Let me comment muna ng maayos, no, kasi I have to study first yung process and then I'll comment on that. Sir, yung Okay. education budget ba 1 trillion pa rin? O 900 na lang? Ang kabuuan, no, ito naman ang kagandahan with this budget. Ang kabuuan 1.3 trillion ang budget ng education sector. That's 4.5% of GDP, the highest in our history. So, ang maganda dito sa budget, ang education sector, pinakamataas, ang health sector, pinakamataas, ang agriculture, pinakamataas. Sa health naman, na-fund natin yung zero balance billing, so lahat ng government hospitals, libre. Yung mga specialty hospitals, may zero balance billing rin, so lahat sila ay libre rin. Sorry sir, clarify ko lang po, okay na po yung Senate dun sa 51E, pero di ba you mentioned earlier na yung NEP mismo, yung executive, mababa naman yung hiningi nila. So saan po galing yung mga amounts that were given or suggested by the Agency. House? Typically, agency ang nagre-request yan, tapos binabasa rin namin sa historical use. Like for example, yung doon sa talakayan, natandaan ko, na mawawala close to about 1.1 million patients ang tawag nila service gap, no, service gap, no. Pero sa dito sa pinalakihan, Senator, mag-i-issue pa rin ng guarantee letters. Ang Senator. Yun ang hindi ko masasagot ngayon, pag-aaralan ko pa kung ano yung process, no. Kasi yun po yung pinu-point out ni Senator Lacson, even threatened na hindi siya pipirma dun sa BICAM report kung ganung mag-i-issue ng guarantee letters. Yeah, Raise yeah. the guarantee letters. Yeah. Pag-aaralan ko. I can't comment on that yun kasi medyo hindi accurate pa yung yung idea tungkol diyan. Pero sir, solid na ang Senate. Okay sa inyo yung 51 billion. Yun ang recommendation ng BICAM. Pero na-explain na sir kay Senator Lacson. Yan, na-explain, no? Saka meron, ang importante dito, hindi magagamit ng politiko. Yung meron anti-patronage, political patronage provision sa budget. Saka i-expand natin yun So paano yun? Ano yung safeguards yan? Ano yung anti-political power? Right, for example, bawal sila sa pag-distribute, bawal maglagay ng posters, bawal yung mga, kung wala man sila doon, bawal yung representative o kamag-anak na pumunta doon para mag-join doon sa mga distribution o sa pagbibigay ng aid.
At meron ring bawal sila makialam doon sa implementation. Pero sa di ba sa ayuda po yan? Paano yung sa MAIF? Kasi yung issue guarantee letter. Yeah. Well, covered din yung ginawa namin, general provision na siya. So it's a general provision for all aid projects ng gobyerno. So you can still issue guarantee letter. Yeah. And well, hindi ko ma-comment yun ha. Hindi ko talaga alam yung proseso eh. All right? Okay, thank you. Thank you.